Tao po tayo. Hindi po tayo animal. Meron po tayong sapat na kaalaman, sapat na damdamin, sapat na karanasan. Kaya tayo naiiba sa mga hayop sa mundo. Para bilang paghahanda, post and during COVID-19 crisis, your city government prepared a new law and passed it today. And tomorrow it will be published and it's going to be implemented. And let me read the new law in the city of Manila. An ordinance prohibiting any person from committing any act which cause stigma, disgrace, shame, humiliation, or otherwise discriminating against a person infected under monitoring or investigation due to the COVID-19 virus, including public and private doctors, nurses, health workers, emergency personnel, and volunteers, service workers who are assigned to hospitals or other centers where the persons are being treated, and imposing appropriate penalties therein, herein otherwise known as the Anti-COVID-19 Discrimination Ordinance of 2020 sa City of Manila. Naipasa na po yan. Maraming salamat sa Konseho ng Maynila. Alam niyo po kung bakit matatapos ito. Ako po'y naniniwala at patuloy na nananalig sa Diyos. Matatapos po ito. Ano man ang hirap nito, pasasaan ba matatapos? But always remember, we're still human being. We have a heart, emotions, and feelings. We're still human being. Mahalaga na maipakita natin sa mundo, tao po tayo. Hindi po tayo animal. Meron po tayong sapat na kaalaman, sapat na damdamin, sapat na karanasan. Kaya tayo naiiba sa mga hayop sa mundo. Kaya gusto ko po, darating ang oras, tayong mga Manileño ay patuloy na may paggalang sa kapwa at patuloy na iiral ang pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa bilang ama ninyo sa lungsod at bilang kung maituturing na ang syudad ng Maynila ay isang tahanan at ako bilang inyong ama, hindi ko papayagan na kayo'y mag-away-away, magtalo-talo, mag-inis-inisan, dala ng krisis na ating pinagdadaanan at pinagdaanan. I want us to live normally, peacefully, with love, compassion, and understanding. And para po naman sa kaibuturan o kaalaman ng bawat isa sa inyo, ipaliliwanag ko ng masusi itong bagong batas na ito. And let me state to you, ano ang ordinance na kinikilala bilang
Anti-COVID-19 Discrimination Ordinance of 2020. Ano-ano ang kadahilanan bakit nirarapat ng inyong konseho at ng inyong pamahalang lungsod na isabatas ang Anti-COVID-19 Discrimination Ordinance? A. Para labanan ng stigma na dulot ng COVID-19. Simula nang lumaganap ang COVID-19 sa bansa, marami sa mga COVID-19 na pasyente, PUIs at PUMs, mga doktor at nurse, ang napabalitang nakaranas ng diskriminasyon sa kani-kanilang mga komunidad, pati ho sa social media. Dahil sa mga kanilang asosasyon sa COVID-19. Masasabing nagkaroon ng stigma o pamamahiya o pangbubuli sa lahat ng mga pasyente ng COVID-19, PUIs at PUM. Dahil sa stigma na to, na hindi pa naman nauunawang higit ng tao, ay napilitang magtago ang iba at hindi humingi ng tulong medikal na hindi nakakatulong sa pagsugpo ng COVID-19. Nagtago sila dahil sa baka sila at makaiwas sila sa mga diskriminasyon. B. Para mabawasan ng takot, hysteria at paranoia na dulot ng COVID-19. Para maiwasan natin ang paglaganap ng fake news. At ako'y hindi nagkulang simula day one. Ang tanging hihingan nyo ng impormasyon, MHD, City of Manila, through yours truly, and DOH National Official List. Kaya nagkaroon sa mga post ng maraming pangamba ang publiko. Ngayon mga kababayan, ano po ang mga pinagbabawal sa bagong batas sa lungsod? Under Section 3 of the Anti-COVID Discrimination Ordinance of 2020, the following are unlawful acts. 1. Committing any acts. Yun po. Anong mang uri ng diskriminasyon o mga salitang makasasakit ng damdamin. Making utterance. Ito po yung mga chismis. Mema. Sa salitang kolokyal. Mema sabi lang. Partikular sa doktor at may sakit. O frontliners, which cause or tend to cause any of the following: stigma, disgrace, shame, humiliation, and discrimination. Sino ang mga posibleng offender against possible offended person? Sino-sino po sila? Persons infected of COVID-19, patients under investigation, persons under monitoring, health workers, and all frontliners. So, ibig sabihin, halimbawa, minsan, si Tanod, inutusan ni chairman, pumunta sa isang posibleng pasyente, at bandang huli siya'y pinandiriya na rin. Bawal po yun. Na-o-offend niyo po sila. Makasasakit po ng damdamin yun. Kasi po, ang barangay, police, at health workers and all medical professionals are frontliners in this fight against COVID-19. Sino-sino ang mga health workers? Under Section 2 of the Anti-COVID Ordinance, Anti-COVID Discrimination Ordinance, health workers are those who deliver care and services to the sick and ailing, including but not limited to doctors, nurse, hospital and clinic aides, and laboratory technician. Kasi po, may isa pong kwento. No? Lab tech. Kumakain sa restaurant. Naka-uniforme. Iniwasan po siya ng mga
kasama niyang kumakain. Sino-sino naman ang mga frontliners na iba pa na nabanggit sa ordinansa? Officers and members of PNP, AFP, PCG, and government workers rendering emergency frontline services, border control, and other critical services. Frontliners in the private sectors, service workers who are working in private establishment, providing basic necessity and activities related to food and medicine production. Example, public market, supermarket, convenience store, and groceries. Hospital and medical clinics and pharmacies and drugstore. Ibig sabihin, pati yung mga nagtitinda sa mga palengke, bigla silang kinamuhian. Sakit po yun. Food preparation and delivery services, water refilling station, manufacturing processing plants of basic foods and products and medicine, banks, money transfer services, power, energy, water, telecommunication supplies and facilities. Ano-ano po ang mga pinagbabawal sa Section 3? Ito po ingatan niyo po ito, mga kababayan. Refusal or failure of public official to give assistance. Ibig sabihin, no? Kami po, tumanggi yung aming mga ospital. Bawal po yun. Bawal tumanggi sa mga pasyente kasi may mga napaulat. Pati sa private hospital, may pagtanggi ng mga pasyenteng PUI. No? Bawal po yun. Pinagbabawal po yun, mga kabayan. At yung mga nag-positive. Making, letter B, making public claims by any person is infected, is under investigation or monitoring due to COVID-19 without any official validation from authorized health officials, agencies, or department. Ano pong ibig sabihin nun? May nagkwento sa iyong kapitbahay mong chismosa na yung isang kapitbahay mo may COVID-19. At ang sabi nun, siya lang ang nagsabi. Oo, bawal po yun. Kasi ang makapagsasabi lang na ang isang tao ay COVID-19 positive ay yung mga itinalaga ng pamahalaan. Ano-ano ang kaukulang parusa? Sorry. Let me reiterate that. This includes making unverified posts on social media in our country. So, ibig sabihin, hindi mo naman kinuwento, hindi mo chinismis, pinost mo naman. Inakusahan mo, at sinabi mo yung isang tao ay PUI o COVID positive without official verification from our agencies. Kaya po, mag-iingat po, Kasi may nakikita ako, meron pang isang barangay chairman, kinandado yung buong bahay noong pamilya na isa sa nag-positive. Asan ang puso natin? Pwede naman natin silang i-monitor. At tapos, pagkakalandakan ninyo. You create anxiety. Hintayin ninyo ang impormasyon ng national government o local government. Hindi yung kayo-kayo lang ang mag-uusga. Maaari ko kayong makulong 1 day to 6 months maximum or penalties of 5,000 pesos. Mapapansin niyo po, una po ang pagkakakulong o bago penalty. Yan po yung discretion na ng court. So mga kababayan, yan po ay isang mahalagang batas.